ay tatanungin kita, ano yung dahilan at nag-abroad ka? Ayan. Ako ay sasagot din sa aking katanungan. Wait, Nestor. Ayan. So, ano yung dahilan at nag-abroad ka? So, bilang isang OFW guys, ako ay nag-abroad at ako ay umalis sa bansang Pilipinas para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng aking mga anak. Actually guys, isa po akong single mom. So, bilang isang single mom, is mahirap talaga yung nasa Pilipinas ka lang at wala kang sapat na income. So, bilang isang single mom, ako po ay ng ibang bansa para meron akong maayos na income. Pero hindi ko akalain na hindi rin pala sasapat yung aking income sa pangangailangan ng aking mga anak. Pero actually ay napagkakasya din naman. Ayan. So ito guys, ito lang yung mga on my own experience guys. Kasi nga isa akong single mom at nag-OFW ako dahil gusto ko silang mabigyan ng maayos na buhay at mapag-aral. Actually guys, nung una pa lang ako is ang sahod ko pa lang talaga ay 60 KD. So hindi naman noon masyadong mahal yung mga bilihin. So nagkakasya naman talaga siya at napagkakasya. Then hanggang sa nadagdagan naman ako, pero lumalaki rin yung gastos at kailangan ay meron na sapat na kita. So nagpadagdag na lang ako ng sahod sa aking amo. At dahil dito guys ay tumagal ako ng tumagal dito sa aking amo ng mga hanggang ngayon ay nag-work pa rin ako bilang isang OFW at 15 years na nga ako na nag-a-abroad dito. So yun guys, alam nyo ba guys na bukod sa aking pagbablog at bukod sa aking pagiging isang OFW ay nagkaroon din ako ng mga pinagkikitaan na online kagaya ng pagtitinda ng mga online clothes, online perfume at mga pamango. Yan po yung ginawa kong way para madagdagan yung aking kinikita. Kasi nga guys, kung aasa lang tayo doon sa ating sinasahod ay talaga na hindi yon sasapat. Lalo pat palaki ng palaki yung gastos ng ating mga anak. Gaya ngayon guys, ang aking dalawang anak is college na at nasa private school pa. So kaya guys, kailangan ko ng more income pero hindi pala yon ganon kadali. Kaya ang ginagawa ko na lang guys ay tinitipid at pinagkakasya yung aking kinikita pero talagang hindi siya magkakasya. Lalo na guys kung malaki yung gastos. Ayan. So, ayun, awa naman ng Diyos guys, is nagkakasya naman. So, yung mga tips ko lang guys, ay kung steady ka sa iyong work at steady ka sa iyong income, so, pwede ka rin naman na gumawa ng paraan, sa paraan na halimbawa, marami kasi ngayong mga online at marami din ngayon na mga pinagkikitaan. So, ayun guys, so kagaya ko na isang OFW na isa lang din yung kita, may pinasok ako na isang business networking online guys, na pwede yon guys na hindi ka magbenta as of now. Pwede naman kung gusto mo magbenta ka at ang kailangan mo lang naman doon ay mag-register at mag-join sa kanilang business. So, ay ilalagay ko dito sa baba kung ano yun guys, but sasabihin ko na din sa inyo kung ano yung akin ngayong binuksan na networking business. Ito guys ay yung Life Good na sa palagay ko ay makakatulong sa akin bilang isang OFW guys dito sa bansang ko. So, hope to see you guys on my Life Good networking guys. At ilalagay ko lang sa baba ng description ng video na ito yung link guys kung saan pwede kayong mag-join. Mura lang guys yung subscription niya. Mura lang din yung pa-join member niya guys. So kapag nag-join member ka na guys at nagbayad ka na rin ng iyong subscription guys, so every month
month guys ay meron ka na rin magiging income, most especially guys kapag ikaw ay nakapag-invite. So sana guys ay mag-join kayo guys para sabay-sabay tayo na magkaroon ng dagdag na income. Maraming salamat guys sa inyong panunood.